submits the budget to Congress. So it's usually submitted by the DBM to the House of Representatives because the budget emanates from the House of Representatives. Then pagdating sa House of Representatives, matanggap yung National Expenditure Program and the other documents, yung BASF, saka other related documents sa budget. Then dadaan yun sa first reading, second reading, third reading. So after it's approved on third reading, pupunta sa Senado. Pagdating naman sa Senado, the same procedure, first reading, second reading, and third reading. So usually, magkaiba yung naipasa ng lower house at saka upper house, yung ating lower house of Congress at saka Senate. Then whatever is the difference, i-harmonize yan sa pamamagitan ng isang tinatawag natin na bicameral conference committee. Yung bicameral conference committee naman, pagkatapos nila, gagawa yun sila ng bicameral conference committee report. Yung BICAM report na yun, assuming okay na, pipirmahan nila yun at i-ratify ng both houses, ng Senate at saka House of Representatives. After the ratification, so lalabas na yung enrolled bill, pupunta na yun babalik sa Presidente. The President will sign the budget for it to become effective for the budget to operate the following year. Didiretso na lang ako. Medyo mahaba kasi yung pag-usapan natin. Ito. Sa nakita ko kasi, may nakita akong maraming kulang sa BICAM report. Yung Bicameral Conference Committee report, pinirmahan kahit may mga nakikita tayong blanco. So, may mga blanco So far, ito yung nakikita ko na pages na kulang. Page SP 11. Diyan nila idagdag, insert. Page Nitamba ang kuhan. Page SP 12. Then? Page SP 13. Page SP 15. Page SP 17. Mga empty Page ang amount. SP 20. Page SP 21. Page SP 22. Page Yan, no? SP Mga 36, yellow color. Page SP 37. Page SP 162. Page SP 168. Page SP 183. Mostly from the Department of Agriculture and on-hand program appropriations. Daan program, di talaga makalimutan. Go directly to the page SP 11 to SP 12. Pwede naman siguro i-flash ito sa ating screen, no? Nahalata ko sa kasi Mayor, daming Mr. President, na maraming, at saka Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So, tingnan natin sa page SP 11 to SP 12. Line 49. After the acronym NIA, delete the amount in figures 74 billion 570 million 743,000 and replace with blank. You see? On the screen. Grabe. Line number 52. After the acronym PCA, delete the amount in figures 889 million 065,000 and replace with blank. After the word total, delete the amount in figures 104 billion 820 million 715,000 and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference Committee report ito. Yan o. Blanco. PC is blank, total is blank. So maraming pages ito na ganito. Kung isa-isahin natin, I think 13 pages Oh my God. Yung nakita ko na blanco at saka pati na yun sa program appropriations. At saka may nakita din akong observation.
sa page SP11 of the BICAM report, it says that the Agricultural and Fisheries Modernization Program of 146,335,937,000. Klaro yun sa BICAM report. However, pagdating sa GAA, General Appropriations Act, ang Yan na. lumabas na figure is only 126,728,221,000. Ang ibig sabihin, merong discrepancy. So, paano nagka-discrepancy? So, with all these findings, makikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, the House and the Senate ratified defective BICAM report. Siberi, sino pa yung nakapirma? Apektado Tolentino. yung ating GAA because BICAM report was defective. What was ratified by both houses are defective. Ang dami kulang na blanco that can be shown in the BICAM report at pirmado. So, yun ang aking nakikita na findings. Yan ang anomalya dyan para mag-insert. The insights of President Duterte. So just to refresh the timeline, this bicameral report was signed and ratified last December 11. Yes, December 11, ang final meeting nila ng Bicameral Conference Committee report at pinirmahan ng members. And on the same day, December 11, the 222 pages Bicameral Conference Committee report was ratified by the Senate and the House. So both houses ratified it, and the enrolled bill was signed by the President December 30, 2024. Correct me if I'm wrong, especially for those Filipinos na, to put this na maintindihan nila, simply sir, kumbaga, there's this document, this BICAM report, na pinirmahan na may mga blanco pa na items. Yes, makikita ito, nandito sa, ito yung copy ng, total copy ng Bicameral Conference Committee report. Nandito yung 222 pages. May mga vacant pages. Grabe, Kaya oh. dito kung paano lumabas na may figure na pagdating sa GAA. Grabe mga kawatan. Mr. President, sir, what's your comment on this particular concern? Well, it falls short sa exacting standard ng ating batas na lalo na money appropriations must appear the true and correct value kung anong gusto mo, what would be the application for the money for, public money. Pagka ganon, there's something terribly wrong. Correct. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget for implementation as law. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Correct. It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that could be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear
patent without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. Correct. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Para makapag-insert. Para ka binigyan ka ng blanco check dyan. O sige, bahala. Para makapagnakaw. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niya, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis ninyo. Correct. Ganun lang naman, pinagsasaya nito mga kumang na to, puro check-in na blanco, then they try to pass it as a law, and they are free to choose now the amount which they want to place. Hindi natin alam kung ano ang reserva nila, kung anong gusto na ilagay, sobra doon sa pera natin. It could be tama. that the money is in the hands of the government now, or future appropriations, or reserva ba ito? If it does not clear anything, then that is invalid and not correct. Thank you, sir. I'd like to get also your thoughts on this, Benedict, this particular matter. Now the former president has said that this is outright. Okay. Diyan ko masasabi na yung sinasabi, na tandaan nyo ba mga kababayan, na yung sinasabi ni Sara Duterte, na iba yung sa ano nila, sa bicameral na budget, tapos ang lumabas sa GAA, General Appropriation, ang lumabas malaki na, nag-insert ng ilang bilyon. Ganito siguro ang ginagawa nila, ganito yun. Tingnan mo, pinapakita na mga kababayan ni Congressman dyan, na yan ang nakuha niyang bicameral report. Puro blanco-blanco. May blanco doon. Sinabi doon sa documents na delete, must delete, then and replace with the amount, pero nilagay na blanco. Diyan, yan siguro ang ginagawa nila na anomalya. Yung mga blanco, paglabas na siguro ng pera, sila na ang magdesisyon dyan. Baka si Tambi na ang magdesisyon dyan kung magkano ang i-replace. Nilagyan kunyari ng amount doon sa kabila, pero nilagay dyan, delete and replace with. So, blanco, di ba? Pinakita ni Congressman yung documents. Yan ang anomalya nila na pwede nang dagdagan. Diyan na mangyayari siguro yung mga insertion ng mga amount. Nasabi pa ni Harry Roque, na yung hiningi ng presidente na budget 10 billion lang sa Office of the President, pero nagiging 15 billion. May dagdag na 5 billion. Imagine, sobrang laking dinadagdag, kalahati.
Oh. Tapos yung pinasabog ni Sara Duterte na lumabas na budget sa DPWH or kung sa ano yun, sa kanya noon ng Department of Education pa siya. Na dinagdagan ng magkano ba yun? Ilang bilyon yung budget niya. Tapos kinuha nila. Kinuha nila yung dinagdag na mga 5 billion ata yun or 6 magkano yun. Basta nakalimutan ko na yung sinasabi ni Sara Duterte na iba yung pinakita sa kanya pero paglabas ng GAA, General Appropriation means GAA, anyan, lumaki ang budget. Tapos kinuha ng Congress ang sobra. Diba? Tapos nang kinuha, nang sinabi na yung una, sabi hindi ni Sara Duterte binigay kasi sabi niya wag niyong kunin yun dahil yung proyekto na ginagawa niya, yung programa ay hindi matatapos. Tapos sa susunod, dinagdagan ng malaking halaga at kinuha nila. Diba yun ang pasabog ni Sara Duterte? So ganito siguro ang ginagawa nila. Tingnan mo, ganito ka mga walang hiya. Mismo na si PRRD nagsasabi pira ng taong bayan. Kung ganyan ang mga ginagawa ng Congress, wag na tayong magbayad ng buwis. Mga taong bayan, wag na tayong magbayad ng tax. Kung ganyan ang ginagawa nilang pag-aabuso sa pera natin, na binabayad natin sa tax, sila lang ang nagnanakaw. Pira ng Pilipino yan, pira ng mga taxpayer. Tapos ganun ang gagawin mo. At itong mga hinayupak din ng mga senador na pumipirma doon, na pumapayag na ganyan, may mga blanco-blanco, ang replace with, blanco, replace with, halimbawa ilang milyon yun, doon pwede daw yun ma-delete at ma-replace. Yan na, pwede na yan replisan. Lagyan na doon sa blanco ng halimbawa 10 billion. Yun mga blanco na yun na ang mga exertion mangyayari. Diyan na mangyayari yung mga dagdag-dagdag na mga bilyon-bilyon at nanakawin na nila. Ibubulsa na ng mga kawatan na kongreso, mga buayang kongres. Tingnan mo. At itong bangag na Presidenteng Adictus Benedictus, authenticated bangag pulburunik na presidente, pumapayag lang ng ganyan. Pirma ng pirma, pumapayag ka ng may mga ganyang mga blanco-blanco. Nako. Pinatutuhanan lang talaga na totoo yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte at yung sinasabi ni Attorney Glingchong at ni Maharlika. Na yang si Bangag Marcos Jr. hindi yan mahilig magbasa. Basta na lang yan pirma ng pirma. So, sinong niloloko dito? Doon para sa mga tanga. Namang nagtulog-tulugan ng mga Pilipino. Sino ang lugi dito? Tayo. Mga ordinaryong Pilipino na kumakayod ng tudo, nagbabayad ng mga buwis ng tax. Sa bawat binibili natin may tax. Tayo po ang lugi dito. Kaya wag kayong magpakatanga, wag kayong magtulog-tulugan. Tayo ang ninakawan ng harap-harapan, kaya pa nilang ilagay sa batas na ganyan. So kaya sabi ni PRRD, invalid na budget yan. Itong taong 2025 dapat ibalik at baguhin. Saan ka makikita na ganito ang lumabas na report, na sa bicameral report, permado ng mga Congress at Senador, na sino yung nakapirma, hindi masyadong nakikita doon. Pero nakita ko may kay Suberi, kay Grace po, nakapirma doon, sino yung Senate President, si Kilay Escudero, nakapirma din doon. Liluluko tayo Saan ka makakita ng ganito? Ito ang tinatawag na pangluluko. Walang transparency.
Nilabasan kunyari ng amount doon pero may pwedeng ma-replace at with the amount na ganito. Oh. Sila lang ang nakakaalam kung magkanong i-replace nila doon sa mga blanko-blankong nakalagay sa documents. Sobrang walang hiya tong gobyernong ito. Maputang ina kayo. Yan ang kawatan. Sobrang pagnanakaw ng harap-harapan na panluluko sa mga Pilipino. Kaya magising na po kayo, tayo. Kung walang magbubunyag ng ganito, halimbawa, kung walang nagpapasabog, itong si Congressman kasi hindi ito himod-puwit kay Tambaluslos, yung congressman na yan na nagpalabas. Sinong pangalan ng congressman na yan? Yan ang kumakampi kay Marcolita noon. Nang pinupunan ni Marcolita sila na irespeto ang Vice President dyan sa House of Representatives. Yan siya ang kumakampi kay Marcolita. Sinong pangalan ng congressman na yan? Hindi yan sumasang-ayon sa mga ginagawa ng mga tuwadkom. Pag hindi pinasabog niya yan, pag hindi niya pinapalabas yan na ganyan pala ang ginagawa ng bicameral report ng Congress at Senate, so malalaman ba natin? Para tayong mga tanga. Malalaman ba natin na ganyan pala ang mga anomaliyang ginagawa nila? May mga blanko-blanko sa mga amount, pwedeng ma-delete yung nakalagay, nakasulat doon na blanko, tapos pwedeng ma-replace. Tapos blanko na, sila na ang bahala kung magkanong idagdag nila doon. Malalaman ba natin yan? Hindi, di ba? Tapos maniniwala pa rin kayo sa gobyernong bangag na ganito? Maniniwala pa rin kayo? Magtulog-tulugan pa rin kayo? Hindi pa rin kayo makiisa na magsasalita? Lalabas sa kalsada? Yan ang ginagawa nila doon. Ganyan ang mga anomaliyang ginagawa nila para sila makapagnakaw ang mga hinayupak na mga kawatan na congressman. Grabe, nakakahiya. Tambaluslos, ikaw Romualdez, hindi ka ba nahihiya sa mga ganitong ginagawa mo? Ayan, si Saldico, kunyari sinipa. Wala na pong epekto yung pagtanggal kay Saldico dyan. Dahil tapos na ang budget. Whereas, kung gagawin nila yung sinasabi ni PRRD, na uulitin nilang gagawin ang budget. Kasi yung ginagawa nilang may ganyang mga blanko-blanko na pwede silang magpasok ng dagdag is invalid. So, kailangan ulitin yung budget ng 2025. Kasi puno ng mga pagnanakaw dyan, pwede yan nila isaksak kung magkanong amount ang gusto nilang nanakawin. Nakakahiya. Mga buwakaw kayo.